Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB, Super Radio. DZWB, Super Radio number 1. Oras, alas 3:31 ng umaga. Sa aming samahan, kalahati na po ang hindi na bumibiyahe. Hindi na po talaga kinaya. Sinauli na yung mga driver, sinauli na po nila yung kanilang mga jeep. Ang namamasada na lang po dito sa aming Juda, sa aming samahan, ay yung driver na operator pa. Kung tataas pa, mauwi talaga sa mamahinga. Mumuna kami. Dati dinidiesel namin ma'am na 1.5, ngayon nadadagdagan. Minsan umaabot pa po nga ng 2.5 o 2,000. So ibig sabihin doon sa 2,000 na dinidiesel namin ma'am, wala na kaming naiuwi. Titigil na lang po muna kami kaysa magpapakapagod kami magbiyahe na wala naman kaming iuwi sa pamilya namin. Pag umabot po ito ng 7,500, hindi namin alam kung paano namin bubunuin yung 5,000 na lugi namin araw-araw na sa loob ng isang buwan, maabot ng 150,000. So kahit naman sinong operator o driver, talagang hindi kakayanin. Sana tataas po ang pamasahe para makabawi naman po kami. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita pupunta lang sa gasolinahan. Inassess po ang implication ng rising global oil prices at in-evaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. Tandaan din po natin, ang tax ay lifeblood of the government. So dapat natin balansihin po lahat. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Martes, ika-7 sa buwan ng Abril, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis. Kasado na ngayong araw. Iba't ibang grupo ng transportasyon muling magkakasanang malawakang transport holiday kasabay ng panibagong mega oil price hike sa mga produktong petrolyo bunsod ng gyera sa gitnang silangan. Relasyon ng Pilipinas at Amerika hindi inaasang maapektuhan ng negosasyon ng pamahalaan sa Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga barkong may kargang langis patungo sa bansa sa Strait of Hormuz ayon sa Malacanang. Excise tax sa langis malalaman ngayong araw kung sususpindihin o babawasan batay sa rekomendasyon ng Development Budget Coordinating Committee kay Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang. Reklamong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Francis Escudero at ilang miyembro ng ehekutibo kaugnay sa manuwalyang flood control projects inihahanda na ng Ombudsman. Mga espekulasyon na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos pinawi ng Malacanang. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, asahan ng panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Batay sa anunsyo ng kumpanyang Shell, Petron at Jetty, aabot sa hanggang 19 na piso at 80 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Aabot naman na hanggang 5 piso at 70 sentimo ang kada litro ng gasolina. Magtataas naman ang Shell at Petron ng hanggang 9 na piso at 10 sentimo sa kada litro sa kerosene. Epektibo ang malaking taas presyo sa produktong petrolyo alas 6 ng umaga mamaya. Umaga na! Balita na! Nag-abiso ang bus company na Victory Liner na nagkaroon ng adjustment sa dalas ng kanilang biyahe dahil sa kinakaharap na hamon ng kumpanya bunsod ng krisis sa langis. Batid umano nila ang abala na may dudulot nito sa kanilang mga pasero kaya humihingi sila ng pasensya at pangunawa
dahil mahalagang magpatuloy ang kanilang operasyon at makapagbigay ng serbisyo sa publiko. Una rito, nagpatupad din ang Baliwag Transit at Golden Bee Transport ng operational adjustment. Ayon sa kumpanya, kabilang dito ang pagbabago sa schedule ng ilang biyahe, pagkakaroon ng dagdag na oras ng paghihintay upang masiguro na ang bawat biyahe ay may sapat na bilang ng pasahero at pagbabawas ng last trip sa piling terminal. Inabisuhan ng mga pasahero na planuhin ang biyahe ng naaayon sa mga pagbabagong ito. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Muling magkakasa ng malawakang transport holiday ang iba't ibang grupo kasabay ng panibagong mega oil price hike sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Modesto Modi Floranda, National President ng Piston, muli niyang ipinanawagan sa pamahalaan na suspindihin ang ipinapataw na excise tax at value-added tax sa langis. Pagbaba sa presyo nito at pagbasura sa oil deregulation law, dagdag ni Floranda, aabot na kasi sa 170 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang gas station na lalong wawasak sa kabuhayan ng mga tsuper na mga pampaserong jeep. Sinabi naman ng Grupong Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP na maaring umabot sa ilang milyong pampublikong sasakyan ang lalahok. Kabilang na ang mga nagmamaneho ng pampaserong jeep, bus, UB Express, tricycle, truck at motorcycle taxi. Ayaw namin, Ma'am Maris, na malagutan ang hininga ng pamilya namin. Kaya kami ngayon maghahanap ng trabaho kahit kalpintero, magtulak ng kariton, magtinda ng gulay, isda, papasukin na namin. Dahil hirap na po lahat ng public transport sa buong Pilipinas. Ang tinig ni Orlando Marquez, National President ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP. Nagpahayag naman ng pakiisa sa ikinakasang transport holiday ang ilang driver at operator ng mga pampasaherong sasakyan. Natin dinidiesel namin ma'am na 1.5, ngayon nadadagdagan, minsan umaabot pa po nga ng 2.5 o 2,000. So ibig sabihin doon sa 2,000 na dinidiesel namin ma'am, wala na kaming naiuwi. Titigil na lang po muna kami kasi magpapakapagod kami magbiyahe na wala naman kaming iuwi sa pamilya namin. Pag umabot po ito ng 7,500, hindi namin alam kung paano namin bubunuin yung 5,000 na lugi namin araw-araw na sa loob ng isang buwan, maabot ng 150,000. So kahit naman sinong operator o driver, talagang hindi kakayanin. Sana tataas po ang pamasahe para makabawi naman po kami. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita pupunta lang sa gasolinahan. Ang tinig ng ilang driver at operator ng ilang pampublikong sasakyan. Nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Nananawagan ang ilang grupo ng transportasyon na ipatupad na ang service contracting program sa sektor ng transportasyon para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay Libay De Luna, National President ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO, dahil sa ipinatutupad na malaki ang taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw, asahan ng darami pa ang mga nakatenggang pampasaherong jeep. Hindi pa man, para mag 170 bukas, wala na pong bumabiyahe. Halos sa 1/4 na po ng ating mga traditional at modernized ang hindi na po bumabiyahe ngayon. Dahil? Dahil napaka-super taas po ng ating diesel. At eto nga po, at palagi ko sinasabi sa kanila, may ayuda tayo. Pero yung ayuda po, hindi naman po sapat dahil kulang-kulang po yung binibigay na ayuda natin. Nananawagan din si De Luna sa mga operator na bawasan naman ang sinisingil na boundary sa mga tsuper para naman pare-parehong kumita kahit papaano. Yung ating mga operators dito na magbigay po ng konting pasensya, magbaba po sila ng kanilang mga boundary. At para doon sa gitna po magkita sila ng driver saka operators para parehas kahit papaano makumita po tayo. Oo. Samantala,
Samantala, sinabi naman ni Obet Martin, presidente ng grupong Pasang Mazda, na malaking tulong ang service contracting sa hanay ng mga pampasaherong sasakyan. Dahil kami nga nagsiservice sa ating mga mananakay. At observation ko po, Ma'am Weng Sir Weng, itong nakaraang holidays, marami ng mga may-ari ng sasakyan na hindi na gumagamit at tumasakay na lang po sila. Pero nakatutulong din po sa amin yan. Ang tinig ni Obet Martin, ang presidente ng grupong Pasang Mazda. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Walang nakikitang posibleng issue ang Malacanang sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos hinggil sa pakikipagnegosasyon sa Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga barko ng bansa sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, batid naman ng Amerika ang sitwasyon at may alintulad din ito sa pag-angkat ng bansa ng langis mula sa Russia sa gitna ng problema sa supply at presyo ng langis dahil sa digmaan sa Middle East. wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Nilinaw naman ng Malacanang na ang usapin ng safe passage sa Strait of Hormuz ay ang supply ng langis para sa bansa at hindi ang presyo nito. Sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound goods, and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Ang tinig ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Umaga na, balita na! Dapat umanong linawin ng gobyerno sa publiko ang napag-usapan ng Pilipinas at Iran kaugnay sa pagdaan sa Strait of Hormuz na mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Profesor Dindo Manhit, isang geopolitical analyst, kailangan maging transparent ang gobyerno kaugnay sa epekto ng pag-uusap ng dalawang bansa sa gitna ng krisis sa enerhiya sa bansa. Kaya nga dapat klaro, ano ba ang pag-uusap na ito? At ang pag-uusap ay sa ambassador level. Ibang-iba ang Islamic Republic of Iran, di ba? Sino ba ang dapat kausapin talaga? At yun nga, anong barko yung tatawid? No, kung, if we will try to be more analytical about this announcement. Ayon pa kay Manhit, napapanahon na para gamitin ng ating gobyerno ang pakikipagkaibigan sa Amerika at Canada para makakuha rin sa mga bansang ito ng supply ng petrolyo. Kasi meron silang mga oil, sources of oil and petroleum also. Maari lang malayo, mas malayo, di ba? Kasi tatawid ng Pacific Ocean, but it's an opportunity to keep that discussion on or to start that kind of discussion. How can we turn all these military alliances into an stronger economic alliance to protect our energy security? Ang tinig ni Profesor Dindo Manhit, isang geopolitical analyst. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Malalaman ngayong araw kung sususpindihin o babawasan ang ipinapataw na excise tax sa langis. Ito ay kapag natanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee or DBCC para matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpulong ang DBCC para pag-aralan ang epekto ng patuloy na giyera sa rehiyon at mga posibleng tugon kabilang ang issue ng excise tax sa langis. Gayunman, binigyan din ni Castro na buhay ng gobyerno ang buwis, kaya't kailangan balansein ang magiging aksyon ng pamahalaan. Bukod dito, tumanggi na si Castro na magbigay ng iba pang detalye at makabubuting hintay na lang ang resulta ng pulong ng DBCC at ng Pangulo ngayong araw kung saan ilalatag dito ang mga rekomendasyon kaugnay ng pagbaba o pagsuspinde sa excise tax sa langis. Umaga na, balita na!
Ibinungkahi ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian sa Malacanang na i-refund ang excise tax na ipinapataw sa lumang inventaryo na ibinenta sa publiko. Ayon kay Gatchalian, maaari kasi itong mapababa agad ang presyo ng produktong petrolyo sa halip na hintayin may patupad ang batas na magbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Nababahala rin si Gatchalian sa kalagayan ng supply ng langis ng bansa dahil sa kabila ng katiyakan na may darating pang supply sa bansa, pang 57 araw lang ang gasolina, 47 araw lang sa diesel at 33 araw sa liquefied petroleum gas o LPG. Samantala, sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III na makikipagpulong siya kay Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa mungkahing joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Oras, 3:46 ng umaga. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga Na, Balita Na! Super Radio #1. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Ano naman kung mahabang proseso, kung magastos? Kailangan naman pabayaan na lang natin, di ba? Hindi naman pwede yun, Jane. Buhay mo'y nakasalalay dito. Kaya kahit na ano pa maging resulta ng test sa'yo, haharapin natin ang magkasama. Suma sa puso. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Super Radio #1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio #1. Umaga na! Balita na! Suspect sa pagnanakaw sa isang self-service machine na para sa pang-cash-in sa e-wallet, arestado sa Quezon City. Nakatutok sa balita na yan si Romel Balasbas. Romel! Naaresto ng mga pulis ang suspect sa pagnanakaw umano sa isang self-service machine na ginagamit para sa pag-cash-in sa e-wallets. Sa ulat ng QCPD, nadiskubre ng mga operatiba ng Fairview Police Station ang hindi na nakasaksak na makina sa labas ng isang convenience store sa North Fairview at nakitang napinsala ang cash slot o bill acceptor nito. Agad na nagsagawa ng forward at backward tracking ng CCTV footage ang pulisya at nadiskubre na ginamit ang isang itim na SUV bilang getaway vehicle. Sa pakikipag-ugnayan sa Land Transportation Office o LTO, natukoy ang may-ari ng sasakyan na inimbitahan naman sa Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU na pag-alaman na ginagamit ng kanyang live-in partner na si alias Jomar ang sasakyan sa Transport Network Vehicle Service. Hinikayat niya si alias Jomar na magtungo sa CIDU na voluntaryo naman itong ginawa at doon na rin siya inaresto.
patuloy na tinutugis ang kanyang mga kasabwat na sina alias Noriel at alias Wilson na nagsilbi namang mastermind. Napag-alaman pa sa investigasyon na ang mga sospek ay sangkot din sa pagnanakaw sa mga convenience store sa Barangay Damayan sa Quezon City, Marikina City at Deparo sa Caloocan City. May mga kinaharap ring kaso noon pa ang dalawa sa mga sospek na may kinalaman din sa pagnanakaw at sa illegal na droga. Naharap ang mga naarestong sospek at mga kasabwat sa reklamong robbery. Ako, si Romel Balasbas ng GMA Super Radio. DCWB dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Escudero. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng may sampa ito sa susunod na buwan ng Mayo kung saan may kinalaman ito sa mga namaliang flood control projects, partikular sa proseso ng budget noong 2024 at 2025. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Una nang inakusahan ang dalawang personalidad sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumanggap ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Actually, narinig nyo na istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Sinabi rin ni Remulla na may nakitang elemento ng sabwatan habang may ilang taga-ehekutibo rin ang kasama sa reklamo. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero pero una na nitong itinanggi ang mga alegasyon. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Tiniyak ng kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang respeto sa proseso at kooperasyon sa Office of the Ombudsman kasunod ng anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa inihandang reklamong plunder laban sa kanya. Binigyan din ni Atty. Ade Pajardo, tagapagsalita ng abogado ni Romualdez at abogado ni Romualdez sa isang pahayag. Sa ngayon, wala pang isinasampang kaso, wala pang nakikitang probable cause o determinasyon ng pananagutan kay Romualdez. Gitpa ni Fajardo, walang ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa mga manumalyang flood control projects. Tiniyak din ni Fajardo na makikipagtulungan si Romualdez sa Ombudsman kapag mayroon ng formal na proceedings habang umaasa silang tatalima ang Ombudsman sa kautusan ni Remulla noong kalihim pa siya ng Justice Department kung saan dapat na ituloy ng prosekusyon ng mga kaso na may mga reasonable certainty of conviction. Dagdag pa ni Fajardo, tiwala sila na mareresolba ang issue ng batay sa mga ebidensya at due process at hindi sa pamamagitan ng politika at espekulasyon. Umaga na, Balita na! Nilinaw ng Malacanang na nasa mabuting lagay ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos na kumalat ang ilang post sa social media hinggil sa kanyang kalusugan. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, may tuturing na fake news ang mga kumakalat na post sa social media. May mga social media posts po raising questions about the President's health. Huwag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Ano po yung state of health ng Pangulo? Maayos po siya. Ano po yung... Sinabi rin ni Castro na walang basihan ang mga post sa social media hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Tuloy-tuloy rin naman ang trabaho ng Pangulo at dadaluhan niya ang mga aktibidad na nakalinya para sa kanya. Kaugnay nito, pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa sa pwesto ng mga bagong halal na National Executive Officer ng Vice Mayors League of the Philippines. Umaga na, Balita na! Tumestigo para sa prosekusyon si Attorney Ivan Samson ng NBI Bulacan District Office sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla at mga kapwa niya akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay ito ng kasong malversation laban sa Senador hinggil sa manumalyang Ghost Flood Control Project
sa Pandi, Bulacan. Ayon sa prosekusyon, kasama si Samson sa pag-imbestiga ng manuwalyang proyekto sa Pandi kung saan naabutan ni Samson sa project site noong September 2025 ang mga putik at 4 na steel bar pero idineklarang 95.17% completed noong April 29, 2025. Ipinunto naman ni Justice Carl Miranda na magkaiba ang lokasyon ng geographical coordinates na pinagbatayan ng NBI sa datos na nasa DPWH Transparency Portal. Dahil dito tinanong ni Justice Ronald Moreno kung magiging depensa ba ng mga akusado na nakatayo sa ibang lugar ang proyekto pero sinabi ng depensa na hindi sila handang sagutin ito dahil iba ang coordinates ng proyektong nasa video sa coordinates ng DPWH. Sa partisipasyon ni Revilla, inamin ni Atty. Samson na nadawit si Revilla dahil sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickback si Revilla mula sa proyekto. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Humarap sa Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada para ipresenta ang sarili kahapon. Ito'y matapos na makabalik ang senador sa bansa mula sa pagbiyahe sa Hong Kong, Japan, Macau na pinayagan ng korte. Nabatid na naharap sa 11 bilang ng graph kaugnay ng umalyang paggamit niya ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAP mula noong 2004 hanggang 2010. Nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Inyong narinig ang mga kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan po ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, dito sa DCBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga Na, Balita Na! DZWB number 1.